Hi everyone. Our Bible verse for today is all about 1 Corinthians 10:12 to 13. So, ang sabi po dito is, therefore, let anyone who thinks that he stands take heed lest he fall. So, no temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and He will not let you be tempted beyond the ability. But with the temptations, He will also provide the way of escape, that you may be able to endure it. So sa Tagalog, kaya't ang nag-aakalang siya ay nakatayo, ay mag-iingat, baka siya ay mabuwal. Walang tuksong dumating sa inyo nang hindi karaniwan sa tao, subalit tapat ang Diyos na hindi niya pahihintulutan na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong kakayanan, kundi kalakip din ng tukso ay naglaan ng pag-iwas upang ito'y iyong makayanang malagpasan. So, ang ganda, sobrang maganda po ng verse natin today, na sobrang lala ng kasalanan na kailangan lang talaga natin biyaya ng Diyos. Yung magkakaroong lunas at magbibigay ng lunas sa ating sakit na kasalanan. So, yung unang teaching is yung tinatawag, sin is a disease, so that sin is a disease no one can hear, but God's grace can endure, can heal it. So, ganun katindi yung sin. Sobrang lala. Pero only God's grace can help us para malagpasan yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin when it comes sa pag-handle ng sin. So, pangalawa, sin can restrain by God's faithfulness. Yung pagpapakita ng mayamang biyaya ng Diyos sa atin, walang temptation, walang tukso na darating sa atin na hindi sinusuri ng Panginoon. Kapagkat may quality control na si God na dapat, marami tayong dapat i-consider eh. Pero, meron tayong free will. Kaya yung tuksong dumarating sa atin, hindi yan galing sa Diyos na tinukso tayo ng Diyos. Galing yan sa sarili nating kagagawan. Bagamat sinusuri ng Diyos na quality control ng Diyos na tutuksong darating sa atin ay lagpas sa ating kakayanan. Para pong kay Job, na si Satanas nagpapaalam pa sa Diyos kung pwede niyang tuksuhin si Job. Kapag sinabi ng Panginoon, sige, kapag ibig sabihin, pag pinayagan ng Diyos, yun yung mga tukso na kayang malagpasan. Pero hindi Diyos ang tumutukso sa atin, si Satanas. Si Satanas po, ang Diablo po ang kaaway at sarili nating may sariling kagawan at ang puso natin may sariling kagawan. So, sabi sa mga talata na to, no temptation is overtaken you that is not common to man. Walang tukso na dumating sa atin na hindi pangkaraniwan sa tao, na lagpas sa ating kakayanan. God is faithful. Tapat yung Diyos, and He will not let any tempt you beyond your abilities. Subalit tapat ang Diyos. Siya yung faithful na quality control. Na kapag si Satanas nagpaalam sa Diyos na gusto tayong i-tempt, kapag yung ganung yung tukso is lagpas sa ating kakayanan, is hindi inaalaw ni God pag hindi natin lagpas sa ating kakayanan. And tapat ang Diyos, faithful, sinusuri niya ang mga dumarating sa ating pagsubok. Dumarating tapat ang Diyos na hindi niya pa yung tulutan na tayo ay matukso ni Satanas, na kung papaano tinukso ni Satan si Job,
laging dumadaan yun sa pagpapahintulot ng Diyos. Kapag sobra-sobra sa kakayanan natin or ni Job, hindi ipapahintulot ng Diyos yun. Hindi niya pahihintulot yun ng higit sa ating kakayanan. Maganda kasi talaga temptation, talaga sinsubok ang bawat isa sa atin. Talaga ipaparana sa'yo para, kasi alam ng Diyos na test yun. Kasi alam niya, kaya mong lagpasan yun kaya binibigay sa'yo. Kaya natin ma-overcome. All temptation have a providential fire exit. Lahat ng tukso na ibibigay sa atin, isipin natin para tayong si Job na ibigay mo lang lahat ng tukso, pero sa bawat tukso merong fire exit. Yung Diyos natin ganun katapat sa atin, hindi niya hahayaan na tukson tayo ng kaaway na wala siyang ginawa. Hindi siya nagbigay ng kaparaanan para tayo makatakas sa tukso na yun. All temptations have a providential fire exit. But with the temptation, yung tukso na galing kay Satanas, galing talaga kay Satan yun. Walang tao makapagsabi ng tinutokso siya ng Diyos. Ang Diyos nagbibigay ng pagsubok, pero hindi nanukso para tayo magkasala. But with the temptation, yes, malamang maaning sa isang tanas or sa ibang tao, lahat ng tuksong daranasin natin, He will always provide a way of escape. Mabibigay siya ng fire exit na meron tayong kaparaanan. Yung freedom of will natin na piliin yung fire exit ng Diyos. He will also provide the way of escape that you may be able to endure it. So, yung endure dito is ma-overcome, malagpasan. Bibigyan kanya ng fire exit para ma-overcome yan, mapagtagumpayan mo. Napakaganda po ng verse ito. Hope you like. Thank you everyone and God bless.